Okay, ang balita natin ngayon pagdating dito sa Barangay Ginebra ayon dito sa mga insiders sa kanilang kampo ngayon, ang pinaplano daw nitong Gene Kings ay gumawa ng isang trade dito sa Terra Firma Jeep bago ito mabili nitong Star Horse Shipping Line. At ang report daw ang gagawin nitong Barangay Ginebra base dito sa kanilang mga sabihin na nating mga plano ay kukunin yung first round draft pick nitong Terra Firma Jeep at ipapalit nila dyan itong si Maverick Hanmisi o kaya naman itong si Bon Pesumal plus isasama si Ben Adamos. Pinag-aaralan pa ng management kung alin doon sa dalawang options ang mas maganda nilang gawin. Kasi depende rin kasi yan kung sino magiging available dito sa darating na draft. Kung for example matunugan ng SMC na sasali sa draft itong si Quentin Melora Brown, maititrade nila siyempre si Adamos at si Pesumal dahil magkakaroon sila ng panibagong big man. Ngayon naman, kung hindi magpapadraft itong si Brown at ang malamang na maging top pick ay isang wingman, ite-trade nila si Ahan Misi. So parang ganyan daw yung pinaplano nitong Barangay Ginebra ngayon. At itong Terra Firma daw ay willing naman na makipag-trade sa kanila. Dahil syempre understood na yan na farm team ito ng SMC. Kaya ngayon mukhang itong Barangay Ginebra daw, kahit na nagre-ready na para dito sa start nitong kanilang kampanya sa Philippine Cup, hindi pa naglalaro ang Gene Kings. Ang gagawin daw ng Ginebra ay kukuha ng mga additional players na magagamit nila para mas maging malalim yung rotation ni Coach Tim Cone. At kapag natuloy nga itong binabalak ng Barangay Ginebra na pag-draft sa mga nabanggit na player, sigurado na mas lalakas yung Ginebra ngayon. Nandito na lamang yun sa PBA Trade Committee kung aaprubahan o hindi ang nabanggit na trade proposal, pero malamang sa malamang ito ay payagan ng PBA dahil alam naman natin yan talaga ay madaling mag-approve kapag SMC ang gumagawa ng trade. Napag-uusapan naman natin ngayon itong SMC. Alam nating lahat na itong San Miguel Beer, ayon dito sa mga reports, sa tingin daw ng coaching staff ng SMB ngayon, medyo kulang pa sila sa mga big men. Dahil nakita natin doon sa huling game kontra NLEX Road Warriors, talagang matinding naging rebounding nung last 2 minutes nung NLEX, although medyo kinapos sila sa huli at nanalo pa rin ng SMB. Kaya sa ngayon daw, ang reports, ang San Miguel ay pinag-iisipan na kunin itong si Jason Perkins mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Alam natin si Perkins hindi pa naglalaro dito sa Phoenix dahil meron daw iniinda, pero maraming naniniwala na ito'y gusto ng kunin talaga ng SMB at willing daw ang SMB na makipag-trade dito sa Phoenix Fuel Masters para makuha ang serbisyo nito. Ang tanong na lamang ay kung sino ang willing ibigay nitong Phoenix Fuel Masters. Dahil alam natin na ang Phoenix 0-2 na ang record nila, natalo sila nung first game sa Terra Firma, sumunod ngayon naman dito sa Converge, kaya kinakailangan na raw ng pagbabago dyan. At ito ang sinasabing gagawin ng SMB na magte-take advantage sila na baka ibang players ng Phoenix gusto na lumipat dito. Kaya nga ngayon, pinag-uusapan na raw kung paano ang gagawin nitong Phoenix Fuel Masters just in case nga na baka si Perkins mismo ang mag-request ng trade. At yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng management. If ever matuloy nga itong trade ng Phoenix at San Miguel, magiging very interesting to kung sino may bibigay na kapalit ng SMB. Baka si Jeron Teng, straight up Jeron Teng for Jason Perkins ang mangyari dito kung sakasakali. Ngayon, kung matuloy nga yan, maganda to para sa San Miguel dahil magkakaroon na sila ng isang power forward na magagamit nila dito sa kanilang posisyon at hindi na sila yung magiging undersized dahil syempre legit na power forward talaga itong si Jason Perkins. Kaya mukhang iyan ngayon ang pinaplano at talagang gustong gawin ng SMB. Samantala naman itong Converge Fiber XRs, nakita natin nakapanalo na kagabi kontra dito sa Phoenix Fuel Masters. Dumamang ulit sila na malaki pero this time hindi na sila nag-collapse. At sinabi ni Coach Franco Atienza, yung naging sabihin natin nakainitan ito si Alex Stockton, Richie Rivero at yung iba pang players ng Phoenix, normal lang daw yan, parte yan ng game. At sinabi nitong si Coach Franco Atienza na inaasahan nila sa mga susunod na araw na magiging mas maganda na ang performance ng Phoenix Fuel Masters. Pinanindigan din itong si Coach Atienza na hindi nila mamadaliin ang pagbabalik ni Jordan Heading. Ang problema kasi dito sa box passes, hindi mo malaman kung kailan yan mag-flare up. Kaya mahirap magbigay ng timetable. Kaya dito ngayon nagre-ready itong Converge na kung sakasakali ay kukuha sila ng additional point guards na magagamit. 25 points per game ang average ni Jordan Heading nung last conference, may import pa yan.
Kaya medyo mahirap palitan yan, sabi nga nila. Kaya tulong-tulong ambag-ambag na lang itong Converge ngayon habang hindi pa sila nakakagawa ng trade. At yan ngayon ang pinag-iisipang mabuti nitong Converge kung sino pa yung pwede nilang makuhang mga players para mapunuan yung pagkawala ni Jordan Heading. Pagdating naman dito sa kanilang front court, walang nakikitang problema itong si Coach Franco Atienza sa ngayon. Although sabi ng ibang insiders, baka gumawa ng paraan itong lineup ng Converge para magdagdag pa ng ibang players para magamit nila. At syempre gusto nila na magkaroon sila ng mas magandang resulta pagdating dito sa Philippine Cup. At baka yan nga ang dahilan. At yan na ang first step para sila ay magdagdag ng mga additional players na magagamit nila ngayon. Depende na lang yan syempre dito sa magiging trade talks kung sino yung pwede nilang makuha. Dahil alam naman natin yung mga PBA teams ngayon, medyo matindi yung gagawin nilang preparasyon para makaabante sa Philippine Cup. At ang susunod nating balita naman, ayon dito sa mga reports, ito raw Magnolia Chicken Templados ay kinukonsidera na kunin ito si Brandon Ganuelas Roser mula dito sa TNT Tropang Giga. Dahil naghahanap daw ang Magnolia ng isang big man na makakakomplement pa dito kay Xavier Lucero at mukhang ito si Roser ang kanilang kinukonsidera. Pero hindi pa natin tiyak kung papayag sa ganyang klaseng trade itong TNT Tropa. Dahil kahit na matagal na hindi naglaro si Roser, ang isip ng management dito magagamit talaga nila itong si Roser ngayong Philippine Cup. Lalo na at wala si Ronde Hollis Jefferson. Kaya magiging tanong na lang dito kung sino ang pwedeng i-offer ng Magnolia na kapalit nitong si Brandon Roser. Ito kayang kung si James Laput sa tingin ko hindi papayag itong TNT Tropang Giga, hindi sasapat yan. Kaya nga ngayon yan ang pinag-iisipang mabuti nitong lineup ng TNT kung tatanggapin nila yung offer o hindi. Pero as it is, kung si Laput yan, hindi siguro. Pero kung ibang player ang i-offer ng Magnolia, for example, kung si Ian Sanggalang, baka dyan pumayag na itong TNT. Pero baka hindi naman pakawala ng Magnolia si Sanggalang. Dahil syempre, matagal na nilang player yan kasama itong si Xavier Lucero. Kaya yan ngayon, ang isa doon sa mga posible na mangyari dito sa PBA pagdating dito sa Magnolia Chicken Templados. Maraming pinag-aaralang senaryo itong Magnolia at gusto nilang makatiyak na pagdating dito sa pag-a-adjust ng kanilang roster, wala na silang magiging problema pagdating dito sa sabihin na nating paglipat o pagpili ng mga additional na mga players. Dahil sa ngayon, si Coach Chito Victolero nakafocus lamang dito sa mga makakuha ng sunod-sunod na panalo para dito sa Magnolia Chicken Templados. Iyan ang kanilang balak ngayon. Kung sakasakali na matuloy at magawa yan ng Magnolia, magiging maganda yung sitwasyon nila dito sa Philippine Cup at makabante na sila hanggang sa playoffs. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, kay Romeo Conchada, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Michael D, Dexter Domer, Enju, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, kay Anthony Alon. Binabati din natin si Dexter Domer, si Enju, si Ireneo Salangsang at ang iba pa nating regular na mga taga-subaybay.